mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa inyo. Kayo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3, The Way FM. Diyan din sa Zamboanga City na nakikinig via 116 DXAS Radyo Komunidad Buenos Dias. Maging sa 1197 DXFE Davao, happy listening po sa inyo. Napapakinggan din pala tayo sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Kaya naman, bumabati rin kami sa lahat na nakikinig sa City of Coronadal sa South Cotabato. Ayan. At sa inyo rin, of course, na narito sa Metro Manila at na walang sawang nakatutok dito po sa ating programa. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo ay napakinggan at napapanood po sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating pong partner television, ang Channel 185 sa GCTV. Kami po ang inyong kakampi sa batas na tuwing Sabado ng umaga. No, ako po ang inyong kasama na si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Bumabati po kami sa inyo ng isang pinagpalang araw ng Sabado. Yan. So, kaya sa punto po ito, ay nais namin nating pasalamatan ng ating mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa ministry ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at ng inyong pong suporta, ay mahigit 7 dekada po ng naibabahagi ang tamang balita at ang mabuting balita po ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nagnanais naman pong makibahagi ng ministeryo, maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin ang donatenow.febc.ph. Isang word po yun, ano? Pagkakadikit. Donatenow.febc.ph para po sa iba pang mga detalye. No po? Pero bago po tayo magkaroon ng ating balitaktakan ngayon na attorney, no? Medyo maganda ating mga pag-usapan ngayon. Definitely. Ay narito po muna ang ating pagkaing pangkaisipan. Okay, ito po ay mula sa aklat ng Santiago 3:17 or sa James chapter 3 verse 17. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Napakaganda. Ano? Yes, at napakaganda talagang reminder sa atin. Ayan. At sa inyo po na nais na makilahok sa ating malamang diskusyon ngayong umaga, maaari po kayo magpadala ng komento sa amin. Lalo na kung meron kayong mga katanungang legal, maaari po yan na ipadala sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo ang aming pong pakisuyo, please like and share. Ngayon, sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, tutungo tayo sa ating segment na punto per punto. Kaya pag po kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas!
Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Okay, so nagbabalik po tayo dito sa Tabas ng Batas at kami po ang inyo pong mga kakampi sa batas. Ngayong umaga, ako po si Attorney Jeremiah Bellica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ngayon, excited na tayo, Attorney Jeremiah, ang ating pag-uusapang batas na may kinalaman pa rin siyempre sa ARTA. At napaka-helpful nito, no? Katulad ng naging diskusyon natin noong nakaraang linggo. Kaya maaari bang pakishare sa amin ang mga importanteng probisyon ng batas na ito? Itong batas na to, itong Republic Act 11032 or ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ano? So isa ito sa talagang sasabihin niya, sasandalan ng mga reforma na parating. At nasimulan na rin ito at ito nga yung gumawa ng ahensya na kung saan ako'y kabilang, ang Anti-Red Tape Authority. Pero sa ngayon, attorney, siguro bibigyan natin ng simpleng paalala sa mga tagapakinig at taga-subaybay natin dito. Ano-ano ba ang mga bagay na kinakailangan nilang alalahanin kapag sila'y pumapasok sa loob ng isang government agency na para mag-file ng kanilang aplikasyon, mag-file ng kanilang business permits. Ano-ano ba yung mga karapatan nila doon sa ayon dito sa batas na yan? Kasi madaming nabibiktima ngayon na attorney talaga dun sa pabalik-balik na papel, di ba? Paikot-ikot na requirements. Yes, matagal na talagang problema to, no, attorney? Kaya dapat mabigyan natin sila ng impormasyon. Ano ba ang dapat nilang asahan? Ano ba ang sinasabi na ng batas patungkol dito? Kasi hindi natin maiwasan, no? Halos lahat tayo may kinakailangan sa isang government agency. Tama po. Kaya nga mahalaga na malaman natin kung ano yung mga provision sa batas na ibinigay na sa atin bilang mga sabihin natin mga taong nagtatransact sa government agency. So, ang una natin kailangan mapaalala sa ating mga kasamahan, pag kayo papasok sa isang government office, tandaan ho ninyo na required ang lahat ng government office na magkaroon ng kanilang mga citizens charter o yung tinatawag po na ang example ko dito, attorney, is parang menu sa isang restaurant. Diba? Papasok ka sa restaurant, di ba? Doon ka, may kailangan ka sa restaurant, di ba? Hahanapin mo ngayon, ano bang mga pagkain dito na kanilang binibigay at binibenta? Ganun at ang presyo, presyo nakalagay din. Dapat yung presyo nandun, di ba? Ito ba'y pang-dalawahan, pang-isahan, at pang-family, no? In the same way, ang Citizens Charter, kaya tinawag ko yung Citizens Charter, mga kasamahan natin, ay ito yung charter, ibig sabihin listahan ng mga taong bayan. Ibig sabihin listahan ng kanilang mga karapatan at kung ano ang mga kakailanganin nila. So doon nakasulat sa Citizens Charter na yan, ano ba yung mga serbisyong kanilang ibinibigay doon sa ahensya na yon at ano ang mga requirements kada transaction, gaano katagal, magkakano ang kailangan bayaran. At kung sakaling may reklamo ka, ay meron din doon tinatawag na feedback mechanism o yung grievance mechanism na nakalagay din doon sa kanilang Citizens Charter. Ngayon, ito na yon yung sinasabi natin na Attorney Chona, na kapag nagdagdag ang government agency ng labis na wala naman doon sa Citizens Charter, ayun po ay meron maaring magkaroon ng penalty. Yung nagdagdag na government officer o yung head ng agency. Ganun din pag nagdagdag ng bayad, nagdagdag rin ng proseso, ay kinakailangan tawagin mo agad yung atensyon ng government agency na yan o nung tao na yan at sabihin mo, kuya, ate, parang wala yata sa Citizens Charter ninyo yan. So, makita namin, attorney, alam mo, simply by knowing these things, simple-simple, minsan gumagalaw. Tsaka gumagalaw talaga po sila kasi pag sinasabi nila, ay bawal po yan, narinig po namin sa ARTA na bawal po yan, at alam nila na maaaring
makarating no sa kinauukulan dahil nga online na rin no pati ang mga complaint systems ng ARTA ay umaaksyon no minsan na hindi na lang kailangan magreklamo o magsumbong sa ahensya namin kasi gumagalaw na sila mismo. So malaking bagay po pala talaga yung alam natin ang ating mga karapatan. Ano po? So yan no isa ho yan sa mga bagay na kailangan po nating alalahanin para hindi na tayo nagpapa-fixer, hindi na tayo dumadaan sa mga unofficial na mga lumalaki ang gastos dahil diyan. Tama po. And attorney, alam niyo po ba na itong Citizens Charter na to ay hindi lang kinakailangan nakapaskil sa kanilang mga conspicuous places, ibig sabihin yung parang mga hayag na mga lugar. Pero dapat ito pala ay nakikita rin sa kanilang mga website. No, kung meron silang Facebook page ay kinakailangan may link sila doon. So online dapat meron din na rin ho sila at doon ho mismo sa kanilang mga opisina at meron din ho sila dapat printed copies ng kanilang Citizens Charter. So hanapin niyo po 'yan at kung wala, meron din silang dapat na tinatawag na Public Assistance Complaints Desk. Ano po? Lahat ng ahensya po, yung iba tinatawag na po yan na ARTA Desk. Kasi kami nag-i-inspection kung meron po sila nun. So, yan no, mahalaga po yan para alam mo natin ating karapatan, hindi tayo nabibiktima kapag tayo po ay nakikipag-transact sa government agencies. At maganda dyan, Attorney Jeremiah, no, yung accountability. No, we make our officials accountable na tayo bilang mga mamayan na empowered by this knowledge na isinishare natin. Kaya nga po, talaga dito sa Tabas ng Batas ay sinisikap po namin na makapagbigay sa inyo ng mga importanteng kaalaman na makakatulong. Kasi nga po yung ganitong kaalaman katulad ng binabahagi sa atin ay napakalaking bagay na pagpunta pala natin sa bawat government agency. Pwede natin ipaalam sa kanila na ito po ang requirements, ito lamang ang fees. At kung meron pala tayong reklamo, meron kaagad na desk pala doon, na ARTA desk na tinatawag na pwede nang ireklamo. Kaya talagang kikilos agad yung ating mga opisyal na dinudulugan ng ating mga mamamayan. Tsaka attorney, alam mo, ang medyo malaking bagay din dito sa batas na to, it makes the head of the agency or the office primarily accountable. Kapag hindi nasusunod yung Citizens Charter. Tsaka, doon naman sa mga gustong lumapit, no? Kuwari, kayo ay naka-experience nung sinasabi natin na pang-iipit ng mga dokumento, hindi ho sinunod yung processing time, ibig sabihin, nakalagay doon 3 araw lang dapat, pero 2 buwan na hindi pa ho na-actionan. Maaari rin ho kayo tumungo sa ARTA, online na lang po. Punta kayo sa Facebook page ng Anti-Red Tape Authority at marami, no? Lahat ho ng mga social media accounts, no? Siyempre, medyo active tayo, attorney, sa sa mga tama naman yun. May TikTok account rin niya itong mga ginawa, mga kasama ko, no? So, lahat ho yan may sasagot po sa inyo, So, para ho, matawag naman natin ang attention po nila at matulungan po kayo. Napakaganda nung naibahagi mo, Attorney Jeremiah, kasi di ba ang karaniwang reklamo ng ating mga mamayan ay kapag tatawag sa hotline number ng government agency, ay talagang hindi ka makakatanggap ng anumang sagot mula sa kabilang linya. Kaya kung ang mga ganitong access sa iba-ibang platform, social media platforms are available, napakadali na yan para sa ating mga mamamayan na magbigay ng komento o kung may reklamo man with regard to a particular agency, madaling ipaparating na. Thank you sa inyong sistema na inilagay in place dito sa ARTA. Napakahalaga po nitong agency na ito, at sila po ang halos parang talagang tinitingnan ang effective service ng ating mga different government agencies. Salamat na rin at nagiging mapagpasensya din yung mga ibang ahensya sa amin kasi kami ay minsan nagpupulis, nangungulit, pero alam niyo po kapag tumaas ang tiwala ng taong bayan sa ahensya ho natin, ay tayo rin yung mga taga-gobyerno ang una rin yung matutuwa. Kaya nga, attorney, kasi sa ating pagbabalik later, tayo naman ay maaabangan naman
ng ating taga-subaybay ang Akala at Panukala segment. Kaya wag po kayong alis, no? Tutok lang kayo dito po mga kaagapay, dito po sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at Panukala. Okay, so nagbabalik po tayo muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Kami po ang inyong kakampi sa batas ngayong umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At dito po sa ating segment, tatalakay tayo ng isa pang napapanahong panukalang batas para naman bago pa maging batas, Attorney Jeremiah, alam na ng mga taga-subaybay natin, mga kaagapay natin na meron palang ganitong panukalang batas. At tingnan natin, isa itong Senate Bill 2460 at ito ay may kinalaman sa pagpo-provide ng opt-in mechanism for telephone and mobile subscribers, protecting the subscribers from electronic threats through the misuse of digital technology. Hindi naman kaila sa atin, Attorney Jeremiah, naman talagang marami tayong, lalo na nitong pandemic na lahat ng tao nasa bahay lang, aktibo din ang mga merong hindi magandang balakin, dito online din yung kanilang operation. Nag-upgrade din sila at nag-level up din sila. Kung kaya, mainam naman na meron din panukalang batas na may kinalaman dito. So basahin lang natin yung explanatory note, ilang paliwanag lang patungkol sa panukala. Sabi rito, many citizens complained of receiving scam text messages at marahil tayo rin nakatanggap ng mga ganyan. Ito particularly, they offer jobs, mga trabaho promising high wages. Ako, nakakatanggap ako niyan. Sa cellphone. Din ako. Ngayon lang siguro nakatatlo ako. Di ba na hindi ka naman nag-apply for anything, pero biglang sasabihin tanggap ka na daw at merong magko-quote ng mga 5 digits Yes, na salary, work from home But ito nga, mga nangangako ng ganitong valuable or mga ganitong high promising high wages at valuable products na seemingly discounted prices daw. Pero ito pala yung scheme na tinatawag ngayon na smishing, Smishing. Ayan. A form SMISHING, smishing, a form of text message phishing. So, dati lang ang naririnig natin phishing. Ngayon, meron pang subkind na smishing naman that lures consumers into giving away personal information. So, ito yung babala natin din, warning sa mga taga-subaybay natin. Naku, mga kaagapay, wag ho kayong basta-basta magbibigay ng mga personal information ninyo, Kaya sabi rito, with the unemployment rate reaching 8.9% and underemployment rate of 14.2%, this was September of 2021, this scheme will undoubtedly mislead some recipients, thereby necessitating the need for the government to take affirmative action to address these types of spam. May mga iba-ibang klase na talagang nag-upgrade din sila. So, the bill also provides for an automatic opt-out mechanism for all telephone and mobile subscribers from spam calls or messages and allows the subscriber to provide the initial prior consent for the receipt of commercial or promotional advertisements from any person without prejudice to the availability of the option ng opt-out mechanism. Kasi, Attorney Jeremiah, di ba ngayon, pag nakatanggap tayo ng ganyang mga messages, talagang gagawin na lang natin, i-delete natin. Huwag yung i-open yung mga links. Yan ang sinasabi nating warning. Huwag po ninyong i-open yung links.
Kasi po, at i-delete nyo na lang po yung mga yan. Kasi in the first place, wala naman kayo ina-apply yan, di ba? Tapos biglang, you are hired. And ganito, ganyan, ano? Or merong mga advertisements na pinapadala sa inyo na ang laki ng sweldo, talaga may entice tayo. Wag po kasi... ang dating minsan, attorney, is parang ikaw ang napili namin. Oo nga, kaya parang ang feeling mo naman ngayon, di ba? Ito na yata ang sagot sa mga problema. Kaya maganda dito kasi meron tayong say. Hindi tayo basta-basta mapapadala na ng mga ganitong klase ng messages. Ayon dito sa panukala na batas, hindi na tayo pwedeng basta padalan ng mga ganitong text messages na may kinalaman sa isang trabaho o sa isang produkto o serbisyo nang wala tayong consent. Kasi madalas naririto nga sa mga natin, di ba? Minsan sa email Minsan di mo malaman paano nalaman ito yung email address ko, hindi ba? At sa pag-aakalang legitimate, ino-open nga natin. But ito, ang isa pang prohibited act dito sa panukalang batas, there shall be a prima facie presumption of violation of this act if the subscriber, tayo yun, yung mga servisyohan ng mga telecoms, opted out of receiving any calls or text messages. Nag-opt out tayo, parang ayaw ko niyan, or when the subscriber has declined to further give consent to the continuation of the call or text. Yeah. May say na tayo ngayon, di ba, attorney? Kasi dati basta padala lang ng padala. So, a continuous monitoring naman, according to this particular bill, an oversight function shall be required of government agencies like National Privacy Commission, the NTC o National Telecommunications Commission, and NBI. So, given this particular provisions dito sa bill, it is imperative, sabi rito, that the interests of our subscribers be protected. So, consumer protection pa rin ito. Yes. At napakaganda naman at napakahalaga na maproteksyonan talaga ang mga consumers natin. And upheld in line with the policy of the state to protect the fundamental right to privacy of communication, while, of course, ensuring free flow of information. So, hinahanapan nila ng balanse, attorney, na meron pa ring impormasyon na darating sa atin dahil kailangan natin yan, pero kinakailangan din naman proteksyonan yung ating mga private details, right. Information about us. So, tungo lang ako sa ilang mga importante pang provision dito. Ang prohibited acts ay katulad nitong no person shall make an unsolicited call. Ito, prohibited acts na to, under Section 8. So, wala raw tao, whether natural or juridical, na maaaring gumawa ng unsolicited call or text message to any telephone or mobile number. At isa pa, the use of an automatic dialer or any electronic device that automatically or randomly contacts telephone numbers is prohibited. Kahapon lang. Meron tawag sa akin, number lang. Na, kasi pagka hindi, di ba, hindi naka-record sa akin kasi sa phone book ko, syempre tatanungin ko muna sino to. Yes. At hindi sumasagot at patuloy lang din siyang tumatawag. Kaya alam mo na hindi ito, di ba, someone that I know. Kaya, etong katulad niyan, minsan mayroong mga automatic na dinadial na lang yung numbers natin. So ngayon, magiging prohibited act yan. Oo, na wala naman tayong consent doon, hindi ba? At tingnan naman natin yung exception. Kasi kung may prohibited acts, mayroon ding mga certain circumstances na will fall under the exception sa kanyang Section 11. Sabi, this act shall not apply to a caller or sender under the following circumstances. Number 1, in representation of a public agency of government who is not promoting any of its programs or for commercial purpose. Kasi katulad na lamang ng, di ba, attorney, yung NDRRMC. Kasi tag-ulan na, Yes. So, meron silang mga pinapadala ng mga warning sa atin, etc.
Yun Kapag pwede nagkaroon yun. ng doon sa area ninyo, nagkaroon ng lindol, Yes. minsan nasa gitna ka ng meeting, sabay-sabay magtutunog yung inyong telepono kasi ayun pala ay, at merong distinct sound, attorney, may distinct sound na alam mo na ito'y emergency tone. And napakaganda naman. And Yes. nawawarningan ng lahat. Yung ganun, yan. Exempted yan. Hindi yan kasali doon sa sinasabing prohibited act kasi yan ay mandatory naman ng government agency to inform us, the people, with regard to, di ba, yung ganyan calamities. Ganon din naman, action undertaken in a personal capacity. So kung meron kang, katulad niya, may finalo up sila sa isang agency, meron silang pending na application, kung sumagot naman yung government agency, okay lang din yon. Ano pa raw, when the purpose of the text is or call is to facilitate or confirm a transaction, when within a specified warranty period, nagpo-provide lang ng warranty information, or magde-deliver ng goods or services. Yung mga lalo nagpag-grab ka, no? Oo. So, lahat yan ay exempted. Kasi minsan tumatawag nga naman sa'yo, sino to, sir? Sino yung delivery person ninyo? Minsan, ang maganda lang, yes, ang maganda lang sa kanya, Attorney Jeremiah, nagpapakilala naman. Grab driver po, Lala Move po, or whatever, di ba, service provider yan. Kasi yung iba, wala, basta tumatawag na lamang. Kaya meron ding mga penalties na naka-provide dito, 100,000 pesos, 50,000 to 100,000 pesos fine for each violation. So, napakaganda lang na merong ganitong pinanukalang batas ang ating mga senador na alam natin na makaka-minimize kung hindi man ma-eradicate yung mga schemes ng ating mga ilang kababayan oo, masyado silang creative kaya lamang nagagamit sa panloloko. Kaya yan po ang Senate Bill 2460 na may kinalaman po sa Anti-Spam Act of 2021. Ayan. So tayo po ay magpo-pause for a break lang. At sa ating pagbabalik doon na tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto. Kaya tutok lang po kayo dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po ay nagbabalik sa atin pong programa dito sa Tabas ng Batas. Kaya po tayo ay dadako na sa segment na ating Payo de Asunto para sagutin po ang inyong mga katanungan. Attorney, unahin natin siguro yung katanungan dito na medyo related rin dun sa ating mga ginagawa dito sa Anti-Red Tape Authority. No? Yes. Ang katanungan ay, ako po ay nagpunta sa isang ahensya ng gobyerno at ako po ay kumukuha po ng certified true copy sa kanila. So ang sabi po sa akin ay bumalik na lamang daw po ako sa susunod na araw o sa makalawa dahil wala daw po yung taong pumipirma. So ako po'y bumalik, makalipas po ng 2 araw at ang sabi ho ay bumalik na lang ako sa 1 linggo kasi wala pa din daw yung taong nagre-release. Ano po ang aking dapat gawin at ano po pwede kong gawin? Maraming salamat po. Okay. Naku, maraming makaka-relate sa question na yan. Maraming makaka-relate sa question na yan. Maraming salamat, no? Ngayon, alam po ninyo, mga kasamahan, ang bawal na po ngayon, yung tinatawag na pinababalik-balik, meron na po dapat ngayon sa ating mga ahensya, yung tinatawag na zero contact policy. No, ano po itong zero contact policy na sinasabi po sa batas ng bagong ARTA law, yung RA 11032? Ito yung kapag kompleto na ang iyong requirements, nabayaran mo na ang dapat bayaran, ay hindi ka dapat pinababalik-balik ng ahensya at para baka sakaling ma-release sa'yo sa darating na oras. Ay hindi po. Ang sabi ho dyan ay dapat pong pag kayo po'y pumunta,
dapat nandoon din sa kanilang Citizens Charter kung magkano at kailan at gaano katagal mo bago makuha yung certified true copy na iyong hinihingi. Since ito ay simple transaction lang, attorney, ito ay not more than 3 days ang sinabi po. In fact, kung certified true copy yan, within the day o within the hour nga, makukuha mo yan. Kaya. Kaya kung talagang sisipagan. Pero yung pinababalik-balik, bawal po yan. So, ano pong dapat ninyong gawin? Paalala niyo po sa kanila na sabi po sa kanilang Citizens Charter at maaari rin po kayo tumungo sa kanila pong Public Assistance and Complaints Desk para ipagbigay alam sa kanila. O kaya naman, pag wala pa rin po, ay maaari po kayong pumunta sa ARTA. Sa amin pong, punta lang kayo sa amin pong mga hotline numbers or sa Facebook page. Ayaman na rin lamang marami sa atin ang gumagamit ng social media. No? Yes. So, tutulungan ho namin kayo at papaalalahanan sila at baka pagpaliwanagin pa natin sila, attorney, kung kinakailangan. Oo nga. Alam mo, Attorney Jeremiah, ito ay napakahalagang maunawaan ng ating mga kababayan din, na ito po yung mga pwede ninyong gawin. Nabanggit na po sa atin na meron palang desk doon mismo sa agency. Ano nga po ulit daw yung desk na yun kung saan sila pwede mag-complain at para hindi naman sila magpabalik-balik? Parang yung iba tinatawag na ARTA desk yan, pero actually by law ang tawag po diyan Public Assistance and Complaints Desk o yung PACD. No, Public Assistance and Complaints Desk na dapat ay nandun din sa isang area na nakikita at natatanong lahat. Dapat may tao din Ayun. Minsan may desk na walang tao pero dapat po functional. Tama. At para naman hindi magpabalik-balik yung ating mga kababayan. Mahal na rin ang pamasahe ngayon. At yung oras na ginugugol mo kasi marami dyan sa ating mga kababayan na magli-leave. Hindi sila papasok para or mag-half day para lamang doon sa kukunin nilang dokumento mula sa government agency. Biro mo yung nawawala sa kanila, sa kita nila. So, ayan. So, meron na tayong remedyo dyan. At nawa po ay naging malinaw ang mga hakbang na gagawin para po dyan sa katanungan with regard to government agency na inyo pong pinuntahan at kung saan kayo kukuha ng dokumento. Ngayon, Attorney Jeremiah, tungo na tayo sa susunod na katanungan. Ang sabi niya, nung nabubuhay pa po yung tatay ko, marami siyang naiwan na property na lupa sa iba't ibang lugar. Makikita ba namin lahat yun sa LRA? Ang LRA ay attorney, isang ahensya na kung saan ay nakalaga ang mga impormasyon patungkol sa mga lupa sa buong Pilipinas. At maaari pong makita doon kung iniisip niyo yung titulo ba ng particular property na yan. Makikita po yan sa LRA basta kailangan po ninyo ibigay sa kanila yung title number, yung location, malalaman na makakakuha kayo ng kopya noong titulo ng iba't ibang property na yan. At kung address lamang po ang meron kayo, kasi hindi niya nabanggit, attorney, kung ano ba yung pagsisimulan nila. Kasi kung may title, madali, na sila ay may hawak, Pero kung address lang ang alam po ninyo, pwede po kayo magtungo sa Tax the Assessor's Office na maaari po kayong matulungan sa title number at makaraan po na makuha niyo yung title number, pwede niyo na rin pong malaman mula sa either Register of Deeds ng lugar kung nasaan ang property or sa LRA yung pong dokumento na may kinalaman doon sa inyong property. Tama po. Tsaka if I may also add, Attorney Chona, Yes. Meron bagong programa ngayon ng Land Registration Authority, yung tinatawag na Anywhere to Anywhere program. Kaya tawag siya Anywhere to Anywhere kasi kung yung mga certified true copies ng mga titulo, kapag alam mo na yung detalye, pwede kang pumunta sa kahit anong Register of Deeds para makakuha ka ng kopya ng certified true copy nung titulo kahit na sa ibang lugar yung property. Dati, maalala mo. Pupunta ka pa. Ang hirap, di ba? Kung talagang geographic specific yung mga RDs. So ngayon, dahil nga
ito na nga, no, yung automation, digitalization ay maaari na din. Ano? So, maaari mo rin i-inquire yan. No? I think you could also go to their website at may mga detalye sila patungkol dyan. At maganda nga na lalo na nito naging karanasan natin ng pandemya. Ang hirap naman pumunta sa iba't ibang mga probinsya para makakuha ng mga dokumento. At napakaganda ng programang yan ng LRA na I believe meron ding support and assistance from ARTA, no? Opo, ano lang tayo. Yes. Dapat sinusuportahan natin talaga yung mga ganyang mga move for ease of doing business. Yes, ayan. Tayo ay tungo naman dito sa isa pang katanungan. Sabi niya, good morning po, paano po magparenta ng property ang isang owner na hindi registered as leasing or rental business sa isang company na required ang resibo for their tax requirement? Kasi attorney, kapag into this kind of business na, talagang hindi lang siguro isa, pero talagang marami ka na rin pinaparentahan at ito na talaga ang kabuhayan mo. Kinakailangan na mag-register din sa DTI kung kayo ay sole owner ng mga properties na pinapaupahan, or kung korporasyon naman, di siyempre sa Securities and Exchange Commission. Meron din namang pangangailangan na magpa-register sa BIR, attorney, kasi kinakailangan kasi ng certificate of registration kasi para makapag-print na rin sila ng appropriate and pertinent na mga resibo para dito sa kanilang business na rental or leasing. Tama yan. At marahil din, attorney, ang isang question niya private owner na hindi naman nila negosyo. Kasi baka pwede yan na isa lang property ninyo na gusto mo lang ipa-renta at wala ka naman sa actual business ng leasing. So, isa rin yan. Pero ang isa pa na kinakailangan, kung gusto niyo pumasok sa leasing business, ay kinakailangan meron kang registration din sa local government units. Yes. Kasama ho yan sa kanila pong tinitingnan at nag-iiba rin ho kasi minsan ang kanila pong classification ng inyo pong property sa pag-compute po nila ng kanila pong amilyar. Oo. Kasi minsan may mga lugar na identified as residential. Meron naman na commercial sila. So, magkaiba nga naman ang tax assessment dyan. So, yan po, nawa ay nabigyan natin ng katugunan, yung kanya pinadala sa ating tanong. Ito pang isa, sabi naman niya, good morning po mga attorneys, ako po ay nakabili ng lupa. May nakatayo ng apartment, 2-story po yon. Pero tax declaration lang po ang meron yung may-ari. Paano ba ang magiging proseso para magkatitulo? Tama Attorney Jeremiah, hindi kasi sapat yung tax declaration lang para masabing ikaw ay nagmamay-ari ng isang property. In fact, tax declaration only serves as one of the proofs of ownership but is not sufficient to give you full right over it. Parang possession lang, na kayo possession, yes, possession doon. Not necessarily proof of ownership. At syempre kinakailangan nilang malaman yung property status, Attorney Jeremiah. Kasi yun nga, nabanggit mo din kanina na minsan pag nagre-research ka ng ganitong property, kinakailangan mo rin may pagsimulan. At kung tax declaration lang, tutungo ka ngayon sa tax assessor's office para malaman yung land property status nito, At of course, kasunod na rin dyan yung mga magpapasurvey later on, pero alamin nila yung kanilang property status at malaman nila kung paano pa yung mga dapat nilang masecure na mga documents para naman din sila magkatitulo doon sa lupa na kanilang nabili. Yeah, tsaka attorney, kung madagdagan ko rin lang, kasi nabasa ko yung katanungan, Bumili ng lupa, pero may nakatayong apartment up and down. So,
ito bang apartment na nakatayong up and down, yun din bang napagbilhan mo ng lupa ang nagpatayo? O mayroong ibang may-ari o nakatira dun sa apartment na up and down? Kasi sila ang lumalabas na may physical possession ng lupa, nung property, no? Kasi nga ang hawak lang nung iyong pinagbilhan ay yung proof of yung tax declaration. Yung proof ng kanilang constructive possession over the property. So anyway, ang ibig sabihin lang natin dito ay kung wala namang kumukontra na talagang siya ang may-ari ng lupa at siya ang talagang nakatirik ang kanyang lupa doon at nakapagpatayo pa nga siya ng apartment. In fact, ang apartment ay dapat may sarili ding tax declaration. Yes, improvement. So, kung may improvement din yan, dapat may tax declaration din yan. Separate. Yes. So, based on that siguro ay pwede ka rin magtungo doon din sa Register of Deeds o kaya naman dyan sa city assessor para i-confirm yung mga detalye. Yung building ba na nakatayo o improvement, meron din bang tax declaration yan? Kasi certainly, attorney, kapag ka ito'y pinarehistro mo na sa pangalan mo, ay tatanungin lahat yung mga bagay yan. Nabayaran ba yung amilyar, ang improvement yan, meron po bang permit yan? So, tingnan niyo mabuti, baka kaya mura ibinenta sa inyo dahil marami ko kayong kailangan ayusin. Oo, una-una walang titulo no? So, again, tax declaration, hindi po yan proof of ownership, kundi nagpapatunay lang na kayo yung ngayong nakaposisyon dyan. Ayan. So, medyo magre-research pa sila nito. At pag nakita nyo na po, nag-gather nyo na, ito na nga yung punto ng due diligence. Yes. Oo. Alamin nila talaga kung yung nakatayong apartment dun sa napagbilhan niya ng lupa. Oo, yun din. Oo. Kasi dalawa po, kung may tax declaration, yung bang tax declaration na yan para po dun sa lupa, dun sa lote, o dun sa apartment. Kasi dapat magkaiba yon. Dalawa po dapat yung tax declaration na yan. Ayun. Kasi mahirap, tama yung sabi mo, Attorney Jeremiah. Baka may ibang nag-claim. Oo. So medyo magre-research pa po kayo dyan. Sana po hindi pa kayo nakabayad ng full payment dyan. May tawag dyan, attorney, nung tayo na sa law school, caveat emptor, buyers beware, no? Ibig sabihin, pag bumibili ka ng lupa, research, tanong-tanong din, pag may nakita ka nakatayo doon, bakit ba nakatayo? Mamaya may nakasquat pala doon, kaya may konting pag-aaral niya, sabi nga ni attorney. Ayan, so ito naman, sabi niya, ako po ay puro halos sa lupa rin ito, mga katanungan. Ako po ay nakabili ng lupa, may nakatayo nakabili ng lote. Ito pala, next question natin. Yung hipag ko na namayapa na po, hindi nakagawa ng deed of sale. May dalawa siyang anak, gusto ng panganay sa kanya ipangalan ang lote. Pwede ba na humabol yung bunso niyang kapatid? So, Attorney Jeremiah, parang sinasabi, walang deed of sale from the seller to the buyer na hipag nitong nagpadala ng katanungan sa atin. So, importante po kasi yung deed of sale. Although alam natin na ang sale, sa may meeting of minds. But of course, kailangan natin yung dokumento para po maipatransfer po yung title nitong property na ito sa nakabili na hipag ninyo. Ngayon, kung meron pong sale doon sa hipag ninyo, let's assume na talagang meron naman, at yung kanyang mga anak ay siyang tagapagmana nitong kanyang hipag na namayapa na, yung pong kanilang mga anak o kanyang mga anak ay parehong heirs at pareho po silang magmamana in equal share. Yes. So, ang in short talaga, may wisdom pa rin yung kasabihang hating magkapatid. Kasi yung galing yung salitang hating magkapatid yan sa idea na kapag kayo ay tumanggap galing sa inyong magulang ng anumang mamanahin, talagang kung anong tinatanggap ng isa, yun din ang matatanggap ng isa.
Pero medyo kailangan sigurong tingnan nila mabuti, attorney, ito. Kasi nabanggit nila, bumili daw ng lote, pero walang deed of sale. So, paano ho kayo nagbentahan? Kasi hindi ho yan katulad ng isang movable o personal property na pag binayaran mo at inilipat na sa iyo yung possession o dineliver na sa iyo yung binili mo, ay sa'yo na yan. Perfected na yung contract. Perfected na. So baka naman doon ninyo siguro tingnan. Mabuti baka yung pinagbilhan ay kinakailangan mag-execute siya ng deed of sale. No? Kung siya nga talaga ang may-ari na ito. No? Yes. Oo. Napakahalaga nun kasi hindi nyo may pa-transfer yung property na yan sa inyo. Oo. Kasi walang kasulatan no? At yun yung nabanggit ni Attorney Jeremiah na kung yan po ay movable o personal property, madaling i-deliver sa inyo, bibigay lang lupa po kaya kinakailangan ang pag-transfer po ng ownership ay sa pamamagitan ng dokumento na tinatawag na deed of sale. Ayan, so bigyan natin ng daan, isa pang katanungan, sabi naman niya, matagal nang hindi nagsusustento ang tatay ng anak ko na 14 years old na ngayon. Pwede po ba mag-file ng reklamo laban sa kanya? Nako, vowsy case ito. Oo, violation po iyan ng Violence Against Women and Children Act. Yan po yung batas na sumasaklaw sa ganitong sitwasyon. Yan po ay kinukonsidera na economic violence o economic abuse ng hindi pagbibigay ng sustento ng magulang, in this case ng tatay, sa kanyang anak. Pero Attorney Jeremiah, di ba maganda siguro demand letter muna bago tayo dumako kaagad dun sa kasuhan, dahil meron namang ilan na pag pinadala ng demand letter ng isang abogado, medyo hindi ba natatauhan. Oo. Actually, attorney, tsaka paalala rin natin sa kanila, kapag kayo ay nag-file din ng vowsy case, yung Violence Against Women and Children, ito po isang criminal case, Ibig sabihin, ang maaari kung resulta na ito kapag napatunayan na talagang nag-cause siya ng economic violence doon sa bata, ay maaari niya itong ikakulong. So, kung nais mo naman na magkaroon at ituloy ang sustento, pwede ka rin mag-file ng tinatawag ng support, para ikaw ay mabigyan. In that case naman, ang korte naman ay maaaring magbigay sa iyo ng judgment in your favor, directing yung magulang dahil ito ay minor de edad, 14 years old. Na ngayon, pwede pa naman yan sustentuhan. Basta malinaw na anak niya talaga yan. Paraanin pa natin isang katanungan na Attorney Jeremiah. Sabi niya, kapag bibili po ng rights lang ng lupa, anong papel ang pwede nating panghawakan? Bilang mga abogado po, ay hindi po namin kayo ini-encourage. In fact, ini-discourage namin kayo na bumili ng rights lang ng lupa. Bagamat sabihin nga natin na mura ito at marahil talagang pasok sa budget natin. Kaya nga lamang, dahil po wala po yung titulo, wala pong kasiguruhan kung ang sinasabing rights na maipapasa po sa inyo bilang buyer ay, di ba, mapanghahawakan na sa darating na panahon hindi kayo mapapaalis dyan sa lugar na yan or merong ibang claimant yung lugar na yan. Medyo delikado po na kung rights lamang ang isinasalin sa inyo kasi hindi rin po tayo sigurado ano po exactly yung rights niya na kanya pong isinasalin sa inyo. Kasi for sure, hindi po right of an owner ang isasalin sa inyo. Tama po. Kung madagdagan ko rin lang, attorney, pag sinabi kasi natin na bibili ka, normally ang intindi natin dyan, bibili ka ng lupa na pagmamayariin mo. Ngayon, pag sinabi kasing rights, meron kasing tinatawag talaga tayo na bundle of rights when it comes to ownership. Ibig sabihin, pag binili mo isang lupa at sinabi mo, binili mo bilang maging bagong may-ari
kasama dun sa karapatan mo bilang may-ari. Gamitin ang lupa, i-possess yung lupa, no, to enjoy the fruits of the land. And all of these are, yung sinasabi nga natin, na parte ng karapatan mo, ng right mo. As an owner. May-ari. No? So pag sinabi na, para sinabi mo na, ayoko kong bilhin yung isang big kiss ng walis tingting, yung isang tingting lang o bibilihin ko. Ang tanong ho dyan, katulad sinabi ho ni attorney kanina, alin ba dyan sa mga tingting na yan ang kasama mong bibilhin? Anong yung right na yan? Ito ba ay rights lang na gamitin o i-possess? Rights ba na? So, kadalasan kasi pag sinasabi kasing rights sa attorneys experience natin, yung mga lupa na walang titulo yan. No? Kadalasan ganun yan. At kung kanina napag-usapan natin yung tax declaration, yes. So, yun siguro kung may tax declaration, at least makikita mo na pinopossess niya yung property. Meron siyang galing sa City Hall na meron siyang tinatawag na tax declaration. Pero kung wala ho talaga at kasulatan lang, yung tinatawag na kasulatang papel, ay baka rin ho bandang huli mapaalis ho kayo dyan. At hindi po kayo secured doon sa binili ninyong rights dahil baka wala rin kung karapatan yung pinagbilhan ninyo. Oo. Kasi ito yung sinatawag natin sa batas, no? You're just stepping into the shoes. Tama. Diba? Noong predecessor, or in this case, yung seller. No? Hindi po tayo sigurado ano ba karapatan niya talaga riyan. At alam mo, Attorney Jeremiah, meron ding mga nabalitaan tayo na minsan na pinapakita lang, yung bang parang galing sa barangay na nagsasabi lang na nakapwesto yung taong yun doon sa lupang yun. Ano? Yan, madalas nating na-encounter yan. No? Pero wala po yun hindi po mapangahawakan yung ganung papel. Yes, sabihin natin nakaposisyon sila ngayon, pero hanggang kailan? Ang kaibahan doon sa tax declaration na binanggit ni Attorney Jeremiah kanina is at least dahil nagbabayad ng amilyar doon, na pinatunayan ng tax declaration, ay nalagang kinikilala na siya ay nakaposisyon doon. Oo. Hindi yung basta, sige, pumwesto ka lang, baka mamaya nga. Di ba? Yung so-called informal settler, no? Na basta lang pumasok doon at nagtayo at nanirahan. So, wala, kung papel po na mapangahawakan, mukhang wala po tayong mapangahawakan, kung rights lang po yan. Kaya mabuti naman. Yung TCT, no? Yun ang yes. Definitely. Title. Yan ang pinakamagandang papel na napahawakan. Kasi kung tayo po ay maglalabas na rin lang ng pera, hard-earned money yan. Tapos ibabayad natin para sa isang, di ba, rights lang ng lupa na walang kasiguruhang magiging atin talaga yung property. Medyo mahirap po yatang, di ba? Mahirap po yatang isugal yan. Na so-called, no? Yung ating pinaghirapang pera para sa walang kasiguruhang lupa dahil hindi po talaga mapapasa atin ang kanyang ownership. Yan na lamang po ang nalalabing oras sa ating Payo de Asunto segment, at kung hindi po nyo napakinggan ang mga kasagutan doon sa mga tanong na inyo pong ipinadala sa atin, maaari nyo po iyang balikan dito mismo sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung kayo naman po ay nag-intay at hindi ho nasagot ng inyo pong mga tanong, no? Abangan niyo po ito sa mga susunod na Sabado. At sigurado ho namin pipilitin ni Attorney Son ng sagutin po, no? Sige po. So tayo po ay dumako na sa ating prayer time. Panginoon, marami pong salamat dahil ikaw ang tunay na matuwid na huwes. Ikaw ang matuwid na hukom sa amin pong buhay. In you we find perfect justice and righteousness, Lord. And we thank you that you have also joined us today. Sa lahat ho ng mga taong tumatangkilik at nakikinig sa programang ito, amin pong dalangin na kung meron silang mga katanungan na nagnanais po nilang mahanapan ng solusyon,
ay mahanap po nila ito at sila po ay makahanap ng relief, makahanap po, Panginoon, ng tulong at hustisya. And we pray that this program will continue to reach the homes, the lives, and even, Lord God, the entire country, Lord. Yes. As we give you all the praise and all the glory today, and this we thank and pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so salamat mga kaagapay sa mga tumutok sa ating radio, sa online, sa ating mga Facebook pages, sa YouTube at sa Channel 185 sa GCTV. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belligan. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kami muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@fedc.ph.